Magandang gabi sa ating lahat. Ang title na i-share ko po sa inyo ay paano ba talaga maligtas ng totoo, no? Real salvation. Na hindi mo gawa, hindi sa sariling isip mo, o puso mo, emosyon, damdamin mo, nararamdaman mo, experience mo, understanding, logic, on truth mo. Hindi din sa sarili mo o karanasan mo, ganun, ewan, no? O ano pa man. So, yun, yung real salvation. Paano ba talaga maligtas ng totoo? Yung walang bahid ng kasinungalingan o daya. Talagang real. So, paano nga ba yan yung real salvation na yan? Ano ba talaga yan? Ano ba talaga maligtas ng totoo? Yan. Inulit ko lang, no? Para marinig nyo ng klaro. So, by the way, sa Bible yun nakalagay, hindi ko sinabi. So, yung real salvation, ito yun. At ito yung pundasyon na kailangan sa lahat. No? So, basahin natin yung Romans chapter 10, verse 9. Ito ano. Sabi dito, Romans chapter 10, verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Yan po ang sabi ng Bible. Kung iyong ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, ano po sabi ng Biblia? Thou shall be saved. Sabi ng Biblia, maliligtas ka. Saved. O, di ba? Napakadali lang. Yun yung paraan ng kaligtasan. Basic, simple, walang kahirap-hirap, yun ang pundasyon. Okay? Simple lang. Yan po ang gospel. Believe on the Lord Jesus Christ with all my heart. I-confess nyo. I-confess nyo, no? I-confess nyo, Panginoon Jesus, nagbibilib ako ng buong puso ko sa iyo. I believe on Him, the Lord Jesus Christ, with all my heart. He died for my sins, and buried and rose again in the third day, para sa aking katuwiran righteousness. At ako'y perfect na, forever at sanctified, at wala na akong kasalanan. At holy na ako at malinis, at saved na ako through the blood of Jesus, through the gospel of Jesus alone that saved me. So, ganun lang siya kadili. Confess nyo ng ganun. Yan sabi ng Bible, yun eh. Hindi ko po sabi. Dito pa, para hindi gawa-gawa ko din, kundi nasa Bible. Yung sinabi ko sa inyong verse, yung 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Sabi dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you believe in vain. Verse 3. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So, napakaklaro, mga viewers. Tinanggap mo, pinangaral sa yung gospel, si Jesus, no? Pinaniwalaan mo, nagbilib ka, i-keep in memory mo, sabi ng Bible, tinanggap mo, tinanggap mo yung gospel, si Jesus. At ang sabi ng Bible, Jesus Christ died for our sins. Sabi ng Bible, buried and rose again in the third day. Para sa ating katuwiran. At perfect na tayo forever. At wala nang kasalanan, sanctified, holy na, at saved na. Through the blood of Jesus alone, through the gospel of Jesus alone. Yun yung nagligtas sa atin. Wala nang iba. Okay? Yun yung napaka
basic ng kaligtasan. Simple, hindi mahirap. You know? Okay? And then, hindi ko din po gawa-gawa yung perfect na yon. Sabi kasi ng Bible, kung anong sinabi ni God, believe. Tanggapin mo, ganun lang kadali. Kumbaga po, huwag niyong pagtitiwalaan ng inyong sarili, ng inyong puso-isip, nararamdaman, emosyon, damdamin niyo, puso niyo, kahit sinong tao pa. Trust on God's word alone, the Bible. Okay? Ito, yung Hebrews chapter 10 naman po. Hebrews chapter 10, verse 14. Binabasa ko po sa Bible, no? Hebrews chapter 10, verse 14. King James Version, no? Hebrews chapter 10, verse 14. Or by one offering. Sino po yung one offering? Si Jesus Christ po yung one offering. Nagbayad ng ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. At anong sabi ng Bible? He hath perfected forever. Forever na tayong perfect. Them that are sanctified. Holy na, wala na kasalanan. Ganda, di ba? At saved na. To the blood of Jesus alone. Believe lang kung anong sinabi ni God sa Bible. Sabi ni God, perfect ka na. Tanggapin mo. Huwag mong tanggihan. Pero nasa inyo po yung choice, mga viewers. Kung accept nyo o hindi, nasa inyo po yun. Kasi love is, binibigyan ka ng choice. May free will ka na mamili. So, sabi ni God sa Bible verse na ito, perfect ka na forever. At sanctified. Diba? So, at saved na din. Through the blood of Jesus, through the gospel of Jesus alone, that save you. Naligtas po tayo sa ginawa ng Panginoon Jesus, sa piniswag gawa niya. Because, ginawa ng Panginoon Jesus ang lahat para sa atin. Kaya hindi na natin kailangan gumawa. Siya na ang tumakas. Jesus did everything for us. His finished work is enough to save us. Alone. Yun na yun. Wala nang dagdag. Yun ang gospel. Okay? So, viewers, napakadali lang. Yung repentance and faith toward God, yun ang mahalaga. Pabalik sa Diyos. So, ang repentance po ay metanoia, change of mind. Pero ang nun, to transcend above. To transcend above, to trust God's word above your thoughts. Yun ang repentance. No? Back to the word of God. Kaya nga, mabasa nyo dun sa Acts chapter 20, verse 21. Repentance to our God. No? Panunumbalik sa Diyos. And true faith to Jesus Christ. And faith toward our Lord Jesus Christ. Pabalik sa Panginoon. So, yun yun. Yun ang totoong repentance. Distrust your thoughts. And back to the word of God. Ayan yung repentance. Metanoia. Transcend above. Back to the word of God. Sa direction na tama. No? So yung real repentance, pagsisisi at pananampalataya sa Diyos. So, distrust your thoughts. Huwag mong pagtiwalaan ng sarili mo, pagtiwalaan mo lang kung anong sinabi ni God sa Bible alone. Yun yun. Yun yung ibig sabihin ng repentance. And faith toward God. And faith toward our Lord Jesus Christ. Ano? So, basahin ko din para ano niyo po mga viewers, hindi yung gawa-gawa ko po. Acts chapter 21. So, ito, nangalay ako doon na. Acts chapter 20 pala, verse 21. Acts chapter 20, verse 21. Sabi dito no, Acts chapter 20, verse 21. Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Ito na. Repentance toward God. Yan. Pagsisisi. Panunumbalik sa Diyos. No, pabalik sa Diyos ha. Yan ang sabi ng Bible. Magsisi. Magsisi toward God. Pabalik ulit sa Diyos. And faith toward
our Lord Jesus Christ. Pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoon Jesus ng buong puso, pagbilib sa Panginoon Jesus, accept the Lord Jesus with all your heart. Yan yun. Bilang Panginoon mo at tagapagligtas mo. At He died for your sins and buried and rose again in the third day. Para sa iyong katuwiran. At perfect ka na forever at wala nang kasalanan, sanctified na at saved na through the blood of Jesus alone. Yun yan, period. Tapos na. So yun po yun. Yung repentance. Distrust yourself and back to the Word of God. So, yun o. So, doon nagtatapos. Maraming salamat. And God bless you sa inyo. That's the simple plan of salvation in the Bible. Okay? So, God bless you. Magandang gabi sa inyo. Huwag niyo kakalimutan i-like and share and subscribe ang ating channel sa YouTube and then sa Facebook.